Kahit sino ba ay pwede maging isang liberation minister or deliverance minister? Gusto ko rin pala magpasalamat sa mga taong bumili at sumuporta at nagpadala ng picture ng ating mga Katoliko Ako merchandise. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Alam nyo, marami akong natatanggap na mga messages na palagi akong tinatanong, Adrian, paano nga ba maging isang liberation minister or deliverance minister? Kasi gusto kong maging tulad ni Brother Wendell Talibong, ni Father Darwin Gitgano. Gusto ko rin magpalayas ng mga demonyo, ng mga kampon ng mga kasamaan kasi ang dami ko nakikita mga kampon na kasamaan sa paligid ko, lalo na biyenan ko. Di ba? Pero joke lang yun. Pero seriously, marami akong natatanggap ng mga messages tungkol sa ganung katanungan. And today, gusto kong i-share sa inyo yung binahagi ni Father Nonetzi Legaspi, isang sikat na exorcist priest dito sa Pilipinas. At siya yung chief exorcist ng Diocese of Novaliches. Dito shinare niya kung sino-sino nga ba yung mga qualified para pumasok ka sa liberation minister. Okay? So, watch this video. Father, di ba nabanggit mo ngayon sa authority? Di ba, kunyari, ako as a laiko, layman, kung may interest ako pumasok sa liberation ministry, paano magiging proseso nun? Saan nakukuha yung bas-bas ba authority? Paano yung proseso nun? Para makakuha kang authority from the church? Alam mo, hindi nakakakuha ng authority na ganun. Parang, maski ang bishop, he discerns kung sino. Sa ngayon, ang nangyayari dahil kung meron namang exorcist, Catholic exorcist, siya itong nagdi-discern kung sino yung pwedeng makatulong sa ministry. Ang rule of thumb namin so far, it is an unwritten rule. Kapag mayroong tao, pari man yan, madre, layperson, na nagpipresenta, gusto ko yan, gusto ko. Yes, Maingat kami doon. Not because we are choosy, but because we would like to protect the person. Kasi pag very eager siya, alam ni Satan yan. Alam niya na very eager ko, sige. Bigyan ko nga ng oppression ko. Bigyan ko nga ng retaliation ko.
kung minsan, alam mo, meron na kaming ganyan, merong mga seminarians pa lang, interested sila, sinasama naman ni Father. Ayun, sa awa ng Diyos, lumabas sila sa seminary. Nagkaroon ng matinding oppression. Kasi alam mo yan, parang, hindi this is actually a vocation. No? You don't prepare necessarily for it, but it comes to you when, kung ika nga sa Tagalog, kung hindi ukol, hindi bubukol, di ba? Pero dito, it is something that it will just be given to you. So again, hindi ko dinidiscourage yung maging interested tayo. Pero the most we can do is maging mulat tayo at tulungan natin yung ibang mga Katoliko na maging mulat sa ano ang kapangyarihan talaga ng demonyo. And remember, hindi ito infinite. Ang kapangyarihan niya temporary lang. No? Kasi alam natin, malapit na rin siguro ang end times, no? Matagal na pinag-uusapan niya, panahon pa ni San Pablo, pero kahit anong mangyari, ang mahalaga, meron tayong naaakay sa kaliwanagan. Maturuan sila na, ito yung mali, ito yung tama, gawin natin yung tama. So, ibig sabihin, hindi siya basta gusto mo lang, parang discernment din talaga. Oo, discernment din, yes. Kasi nga, sige, Father. Marami kasi din mga pari na pumasok na before. Tapos, kasi alam mo, ang exorcism, in a certain way, parang may wow effect. May wow effect ito na, wow! Parang galing. Parang parang power, parang Avengers. Gano'n, di ba? Avenger, may powers. Parang may superpowers. Pero hindi. Hindi ganun eh. You will have to live talaga to be in the state of grace all the time. Try your very best. Kailangan meron kang sacramental life and a virtuous life, no? Hindi walang hindi yung biro eh. Kahirap, especially in this time and age sa mundo natin. Kuminsan maraming mga tao talaga na walang pakialam kung ano yung commitment mo, di ba? Kuminsan, alam na nga, may asawa ka. Bakit puporma-porma pa sa iyo, di ba? May mga ganun eh. So, walang pakialam. Kuminsan, alam na nga, napari ka, pero, di ba, walang pakialam kung ano pa yung commitment mo, di ba? So, napakahalaga na maging pari man, lay person, exorcist or non-exorcist, maging aware tayo sa spiritual warfare. Kapag meron tayong ganyang awareness sa spiritual warfare ng bawat isa sa atin, makapagtutulungan tayo. No? So again, hindi lahat ng tinawag ng Panginoon ay nag-speaking in tongues, nag-healing, or ipapalayas ng demonyo. No? May mga special ministries and God is going to lead us to it. Ang madalas namin nangyayari, no, ganito, madalas. Yung mga na-invite namin mag-work, mag-volunteer sa ministry, ay yung mga naging patient, hindi ko lang po tamang term na, naging clients o naging yung mga tao na na-pray over na namin. Kasi probably nagkaroon ng issues, nagkaroon ng experience. Kasi pinagdaanan na nila, they knew what it meant to be oppressed by the devil. Tapos na-liberate sila. Now they show more compassion dun sa mga nahihirapan. No? Ayun, kasi meron na silang first-hand experience. So sila yung madalas, no? Pero hindi lahat ng mga naging biktima ay aming at gumaling ay aming inaanyayahan. So piliin lang, no? Again, with discernment, prayerful discernment. Wow. Thank you for sharing, Father. Kasi I'm sure marami talaga ang may interest sa ganyang ministry. Marami akong din akong kilala. Ayun. And Father, may tanong ako. Pag sa family member mo, di ba meron yung katulad ng handbook, yung kay Father si Kia, yung Catholic handbook. Pwede mo i-pray sa family. Yung may mga deliverance prayer din. Oo. Again, kasi ang aking palaging sinasabi, no,
kapag yung prayer, yung deliverance prayer, ay nag-uutos sa demonyo, no? Kahit sinulat siya ng pare, or kahit nabigyan ka pa ng permission ng spiritual director mo, or ng superior, pero hindi ka naman exorcist, magdadalawang isip pa rin ako kasi hindi nawawala ang kapangyarihan ng demonyo na mag-retaliate sa'yo. Pwede siyang mayabangan eh. Again, no, kahit na basta lang, siguro kailangan suriin po ng mga nagbabasa ano bang klaseng prayer, bago tayo mag-pray. Basahin mo muna ahead of time, ano bang klaseng prayer ito. Baka mamaya, pang-exorcist priest na ito. Kasi may mga deliverance prayers na talagang mga sinaunang panahon, talagang nagko-command kay Satan. No? Pagka ayan ay nasa second person na you Satan, you Prince of Lies, mga ganon, wag tayong mga has. Wag tayong mga has. No? Kasi hindi naman nababawasan yung chances na hindi ka pretestehin ng demonyo later on. So, ang pinakamagandang formula, kahit ano pong prayer, basta lay person or even the priest, the best form of prayer is what we call a supplicative prayer. Yung supplicative kasi we ask the supplication of the saints of God, halimbawa, no? O Panginoong Jesus, Diyos at Panginoon ng aking Diyos, palayasin mo po. Alam mo, pwede mong utusan si Jesus, pwede mo pang utusan ng Diyos eh, basta siya kausap mo, na siya ang magpalayas. Na hindi yung sasabihin mo, ikaw Satanas, lumayas ka sa harapan ko. Ito mo na. Bagamat exciting yun siguro, no? Parang ikaw nakikipag-boxing, hindi mo alam ang gagawin sa'yo ng demonyo. Dahil sa yabang niya, na kanti mo yung kanyang pride, nako, no? Sooner or later, baka ikaw magaling ka kasi ikaw ang prayer leader, ini-spare ka muna ni Satan. Ang ginagawa niya, naghahanap siya ng mga kamag-anak mo, yung mga malapit sa'yo, na wala sa state of grace, nako, sila ang tetestehin. Alam mo, nangyayari yan. We know of somebody who has been doing this sa kanyang movement, charismatic movement niya. Ngayon, siya na ngayon, panahon na niya na, she is the one suffering from cancer. Hindi ko alam hindi natin alam kung ang galing yan. Baka mamaya ayan ay totoo namang nasa lineage nila yung mga cancer. Pero again, no, magandang pag-isipan ko maigi. Baka mamaya yung karamdaman natin ay nanggaling din sa kayabangan ng mga nasa religious activities, no? Mga taong active sa charismatic, halimbawa. Again, no? So maganda na palaging may humility sa ating ginagawa, even in the religious sphere. Ayun, that's it. I'm sure na marami kang natutunan sa binahagi ni Father Nonet C. Legaspi, isang exorcist priest. And today, gusto ko rin i-share sa iyo yung kanyang 2 libro about liberation and exorcism. Ayan, so 2 volume to, volume 1 and volume 2. Actually, lahat ng mga sinabi niya ay nandito sa 2 libro na to. Kung gusto mo ma-avail itong libro ni Father Nonet C. Legaspi, ilalagay ko ang kanyang Facebook page dito. Ayan, nakikita mo, mag-appear dyan yung itanong mo kay Father. I-like mo yung page na yan at pwede ka rin mag-message sa kanya kung paano ka nga ba makaka-avail ng kanyang book regarding liberation and exorcism. Alam mo, habang binabasa ko itong libro na to ay sobrang eye-opener sa akin yung mga information na shinare dito ni Father Nonet. Okay? At ilalagay ko din yung link kung saan mo pwedeng i-like at i-message ang kanyang page. Diyan sa may comment section, i-check mo lang yan. Ilalagay ko lang yung link dyan. Okay? And pwede mo rin i-share tong vlog na to sa mga kakilala mo, kaibigan mo, mga colleagues mo, na alam mo na sobrang makakatulong itong vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to be part of my supporters group, kung gusto mo akong tulungan at i-support itong channel ko,
para mas ma-propagate ko pa ang Catholic faith. Dito sa baba ng video na to, para maging part ka ng aking supporters group, meron kang makikita na support now kung sa Facebook mo to pinapanood, at kung sa YouTube mo to pinapanood, meron kang makikitang join button sa baba ng video na to. Okay? So, pag naging part ka ng aking supporters group, bibigyan kita ng copy ng aking 2 ebook na My Single Dad Journey at Live Your Life to the Fullest. Okay? So, thank you so much. God bless you more abundantly. Breaking news mga ka-faith, dahil meron na naman tayong 12/12 sale ngayong buwan ng December. Good news dahil sa lahat ng ating merchandise item ay magkakaroon ka ng 6% discount. Okay, tama yung naririnig mo. 6% discount sa lahat ng ating merchandise item. Ating 12/12 sale will be valid until December 15, 2020 only. Basta gamitin mo lang ang ating voucher code na Concord12. At ito pa, we are also giving a free shipping fee for every 1,500 purchase of our merchandise items. Lahat ng ating mga merchandise item ay ma-avail mo with 6% discount. Kasama itong ating mga bagong release na mga design na I Conquered 2020 with Jesus. At syempre, kasama pa din doon ang ating top seller na Katoliko Ako shirt. Paano mo nga ba ma-avail ang ating 6% discount ng ating 12/12 sale? Ito lang gagawin mo. Kunyari, napili mo ay itong ating Katoliko Ako shirt. I-click mo lang yan. So, mamili ka ng size kung extra small, small, medium, large, XL, 2XL, or 3XL. So, kung napili mo to, i-add to cart mo lang yan. Kung mamimili ka pa ng ibang merch item, kunyari, napili mo yung black. Gusto mo rin ng black. So, add to cart mo lang din yan. And then, i-click mo na yung buy it now kung okay ka na. So, mapupunta ka dito sa ating order form. I-fill up mo lang lahat ng necessary information na kailangan. Most especially, ang iyong contact number dahil dito ka makokontak ng magde-deliver ng ating mga merchandise items. At huwag mo ding kakalimutan itong discount code. Okay, dito mo ilalagay ang ating voucher code para ma-avail mo yung ating 6% discount. Okay, so ang gagawin mo lang is ilalagay mo lang dyan yung ating voucher code. Okay, yung Concord12. Okay, then apply mo siya. After mo ma-apply yan, ay ma-avail mo na ang ating 6% discount. And then click mo na yung ating continue shipping at mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. Meron din tayong international shop through Teespring na nagde-deliver sa buong mundo. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.